pillar of fire by night para hindi sila ginawin. At isa pong pillar of cloud by day para hindi sila maarawan dahil nasa disyerto po sila. And every day may mana, may pagkain na dumarating mga kapatid. Meron po isang bato na gumugulong mga kapatid. At doon po sila kumukuha ng tubig. And sabi po ni Paul in 1 Corinthians chapter 10, yung bato na yun, si Kristo yun. That rock was Christ. Kaya nga nung hinampas ni Moses, sabi ng Panginoon Jesus, pambihira ka Moses, sabi ko sa iyo, kausapin mo ko, ba't mo ako hinampas? Hindi ka makapasok sa promised land. Sabi ng Panginoon, kausapin mo lang ako, ba't mo ako pinalo? Ganun tayo, pag impatient tayo mga kapatid, all we have to do is kneel and pray. Pinupuwersa natin ang kamay ng Panginoon, magpapasing ako Panginoon para magkagusto siya sa akin. Let your will be done, Lord, pero siya lang talaga. Ikutin natin yung kamay ng Panginoon. Kung walang gusto sa'yo yan, walang magawa ang Panginoon dyan. Lord, paglabas ito, anak ko, gusto ko maging doktor ito. Ilang taon na ba anak mo? 5 years old. Hallelujah. Hindi pwedeng still ang Diyos sa buhay natin. Kailangan mayroong progression. Kailangan may step. Kailangan may paglago, mga kapatid. He's not just a bread. He's the bread of life. He's not just a water. He's a living water. Kapag siya po'y wind, hindi siya basta wind lang. He's a rushing, mighty wind. Hindi lang siya basta fire. He's a consuming fire. Pansinin nyo, laging may verb doon, laging may action word, laging may pagkilos ang Panginoon. Pero nung panahon ng mga Israelites ay lumalakad sa ilang mga kapatid, nakatagpo sila na sa isang lugar na maraming tubig, ayaw nilang umalis doon. Pero maya-maya, kumikilos na yung pillar of cloud. Ngayon, yun ang nagtatakip sa kanila pag umalis yun at hindi sila sumunod, mainitan sila, patay sila mga kapatid. Iba siguro kumakain pa, pakuya-kuya, nanood ng TV siguro. Sabi ng tatay, ng anak, tay, yung cloud kumikilos. Ha? Pangtihiran naman, ganda-ganda ng pala pinapanood ko eh. Kailangan nila magligpit mga kapatid kasi maiwan sila eh. Natutulog pa mga kapatid. Ano ba yan? Alas 2 na madaling araw. Tay, kumikilos yung apoy. Yung bato gumugulong. Jesus Christ is the original rock and roll mga kapatid. Jesus Christ is the rock at siya'y gumugulong. Jesus is the rock and roll. Yun ang tunay. Ginaya lang ni Satanas yun, mga kapatid. Tayong tunay na rock and roll. Jesus is the rock and we need to roll with Him. Pag kumikilos ng Panginoon, kahit inconvenient sa'yo, ibig sabihin, mayroong pagdadalhan sa yung lugar ang Diyos. Kaya Kanya gustong umalis doon sa komportable ka na mga kapatid. That's why we study the Word of God. That's why we worship the way we do. That's why every Sunday, mga kapatid, hindi po tayo nagsasayang ng oras sa paglalagay ng paglalagak po ng ating panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Aral ng salita ng Diyos. Hindi ito natatapos, mga kapatid. Meron nagtanong sa akin, isang atheist, isang professor ko, mga kapatid, sa philosophy, ang sabi niya, bakit? Dinala niya ako sa kanyang bahay. Sabi niya, itong aking buong library, meron itong 3,755 books and 45 cents. Ganun kadami yung libro niya, mga kapatid. Sabi niya, alam mo, lahat yan, nabasa ko na yan. Pero kayo mga Christian, yung isang libro na yan, ilang taon niyo na binabasa, hindi pa rin ba tapos basahin yan? Aral kayo ng aral, paulit-ulit yung binabasa, hindi pa matapos yan. Sabi ko, yes sir, hindi po matapos. Sapagkat bawat buklat po namin ng pahina ng Bibliyang ito, meron pong bagong pinagkakaloob na kaalaman ng aming Panginoon. Meron pong revelation na nagaganap. Every time we open the Word of God, every time amin pong inaaral ang kanyang salita, meron pong bago. Ang sabi po ng ating awit na sinasabi, mga kapatid, ang kanya pong faithfulness, they are new every morning. I would have to skip some notes. Woo! Tuwang-tuwa na naman kayo.
God challenges us to move with Him. This is not in my notes again, but I want to speak it from my heart. Pinagkalooban po ako ng Panginoon ng napakagandang privilege na mangaral ng Kanyang salita sa ibang lugar. Nakikita ko doon, mga kapatid, ang grabing kauhawan ng tao sa tunay na karanasan sa Panginoon. Hindi yung sayaw-sayaw lang, konti, kembot-kembot, tapos uwi na, mga kapatid. Hindi yung ganun. Man everywhere right now is hungry for God. At hindi nyo alam ang pakiramdam na makita mo, mga kapatid, isang hilera ng tao, mga kapatid, hallelujah, pagbigay mo ng receive with the Holy Ghost, parang may number na tumatanggap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga kapatid, isang buong hilera. Nakita ka ng mga taong malalaki, mga mama, mga sundalo, mga kapatid, hallelujah, na they are trained to kill, they are trained to walang emosyon, mga kapatid, pero makikita mo sa altar na humahog, maiyak sa Panginoon, tumatanggap ng banal na Espiritu. Only God can do that. Nakikita ko, mga kapatid, na unti-unti natutupad ang sinabi ng Panginoon na sa mga huling araw, Kanyang ibubuhos ang Kanyang Espiritu, hallelujah, upon all flesh. And it is happening. Maging yung mga yung mga lugar na sinasabi nila imposible magkaroon ng revival, hindi totoo yun, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nila sa Europe, imposible magkaroon ng revival. Ang daming reports na sinasabing may revival doon. Ang sabi nila noon, ang Pakistan hindi pwede magka-revival. Tignan mo ang reports ngayon doon. Ang sabi nila sa Bangladesh, hindi pwede dahil Muslim country, pero tignan mo ngayon doon, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nila noon, nung bago tayo pumunta rito, Singapore, imposible na magkaroon ng revival dito dahil napaka-stricto ng gobyerno. Pero tignan nyo kayo ngayon, mga kapatid. Meron pong niligtas ang Panginoon sa lugar na to. It is because there is a need and a hunger for God. Sa palagay niyo ba, hinayaan ng Panginoong malis kayo ng Pilipinas para magtrabaho lang kayo rito? God wants you to move. Hindi po masarap na mawalay sa mga mahal sa buhay. 9 days nga lang ako nawala, miss na miss ko na yung kama ko. Hindi madali mawala, mga kapatid, sa bayan mo. It is uncomfortable. But can't you see, God has placed each and every one of us in different parts of the world so that through us, ang mga bagay na Kanyang sinabi sa Kanyang salita, matutupad. But only if we move with Him. There is a great revival. Nandun po tayo sa kalagitnaan ng revival na yan, mga kapatid. I'm going to tell you this because I know you will receive it. Pilipino, hindi lang para sa Pilipino. Sabi nila noon, Pilipino para sa Pilipino. Hindi nagsabi noon, Pilipino para sa Asia. Pero hindi na, mga kapatid. Ang Pilipino ay para sa daigdig. There is a world that needs Christ. Hindi ba nakita, nilagay na kayo ng Panginoon dito? Hinanpik na kayo, mga kapatid, para dumating ang panahon. What are we doing in the middle of this great revival? Are we sitting down and saying, Lord, dito lang ako dahil okay naman na ma-attend ako sa Joy Fellowship, ang magtatrabaho lang ako, magpapadala ako ng pera sa Pilipinas. There is a great revival and God is on the move. Hallelujah. Kung kumikilos ang Panginoon, kumikilos na ang cloud, mga kapatid. Hallelujah. Pag tayo po nagpaiwan dito sa disyerto, yes, magtrabaho tayo para sa ating sarili, pero matutuyo tayo, mga kapatid. But there is a movement. It's a worldwide movement. God is raising up a church na Kanya pong dadalhin, mga kapatid. A church without spot and without wrinkle. Isang iglesia makapangyarihan. Hallelujah. There is an apostolic restoration of power and an apostolic church sa sanlibutan ngayon na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. God is definitely moving. Hallelujah. At tayo po'y challenge ng Panginoon na kumilos kasama niya. Nasaan po tayo sa kalagitnaan ng revival na yan? Anong gagawin natin, mga kapatid? Tayo po ba magpapaiwan in the middle of the desert? Tayo po'y mamamatay doon. But hallelujah, it is inconvenient, yes, but let us stand up. Let us sit up. Hallelujah, tayo po'y lalakad kasama po ng cloud ng Panginoon. Let's move with the Lord Jesus Christ. Sa kung saan po niya tayo nais dalhin. Singapore Church, hallelujah, meron pong nais ang Panginoon gawin sa lugar na ito, na kung tayo
tayo po'y magpapagamit sa Panginoon, kikilos po siyang kasama natin. Kung kikilos tayong kasama niya, hallelujah, come on. I know this is not a very popular message, but there is something that God has placed in you. There is a mission that God has placed in us.